Okay, so ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa mga essential skills na dapat taglayin ng isang security practitioner o security guard. Pero bago ako magpatuloy ay ako ay mananawagan sa mga tropang 59, yung mga managers, mga supervisors at kahit sino na may koneksyon sa security industry. Pag may mga kamag-anak o kakilala kayo dyan na walang budget at gustong pumasok sa security, meron tayong kaibigan na owner ng isang training center, yung LIM Security Personnel Training Center dyan sa Regalado, Fairview, na nag-o-offer ng Train Now, Pay Later program. Mura lang at maganda yung accommodation doon kasi nakita ko na mismo maluwag ang kanilang training center. At maliban sa mga instructor na nagtuturo doon, may mga staff sila na nagbibigay ng mga add-ons learning sa mga trainees, yung mga actual scenarios gaya ng logbooking, incident reporting, yung mga actual na ginagawa, talagang isinisingit nilang itinuturo yun to ensure na ang trainees ay talagang well equipped with the security knowledge na siya namang magagamit nila habang papalaot sa industriya ng kagwardyahan. Okay, now ang pangalawa na essential skills na dapat taglayin ng isang gwardya, no, batay sa ating sariling experience is yung effective communication and reporting. Diba? Sabi nga nila, no security officer, no security guard is effective unless he can communicate. So napaka-importante, no? Effective communication and reporting. Now, para masabi natin na effective ang communication at reporting natin is there are so many ways to do that. Diba? Alam naman natin, maraming channel of communication na ginagamit, diba? Lalo ngayon, no, due to technology intervention, nag-level up na. Unlike noon na talagang as in reporting lang, as in. Diba? Ngayon, talagang nag-level up na yung reporting natin. Okay? Itong communication at reporting, konektado to. Kasi hindi ka kasi makapag-report ng maganda, no, unless siyempre hindi ka marunong sa communication using the medium of channels. Napakarami to. Di ba? Yung telecommunication, yung direct intervention, yung paggawa ng report, yung paggamit ng mga pictures, di ba? Photograph, yan. Di ba? Mga email, and so on and so forth, no? So there are so many ways, no? Lalong-lalo na sa security profession ginagawa natin diyan. So kailangan marunong tayong makipag-communicate para magkakaroon tayo o makapagbibigay tayo ng magandang klase ng report. Alam naman natin yung communication, di ba? Process of conveying information from one person to another within our workplace, kung saan tayo nakatalaga bilang gwardiya. Yan. Now, doon naman sa direct conversation or face-to-face interaction, di ba? Siyempre, kailan marunong natin tayo diyan pagdating sa gwardiya. No, pagdating sa pagkikipag-communicate bilang gwardiya. So, ang importante lang naman diyan is remember your 5 W's and 1 H's. Ganun din sa written report. Importante kasi yun pag tayo ay nagre-report kahit direct conversation o face-to-face interaction. Pero siyempre, kailangan ma-blend natin yung customer relations, yung maayos na pakikipag-usap, the way we talk, diba? Yung gesture natin, yung paggamit natin ng mga magagandang salita, mga magagalang na salita, take note of that para makapag-establish tayo ng magandang communication. Diba? Importante yun. So, pagdating naman sa paggamit ng report, ganun din, di ba? Yung paggamit ng telecommunication, ganun din, di ba? Nandyan lagi yung 5 W's and 1 H's. Alam nyo naman yun, di ba? What, where, when, di ba? Why, how. Yan. Basic yun. No, kailangan ma-establish yun. Kasi hindi kasi kompleto ang ating communication, ang ating report kung wala yun.
At siyempre, idagdag natin doon kung ano yung action taken natin. Maliban sa 5 Ws and 1 H, dapat meron tayong action taken. No? Ano yung immediate response natin, no? Doon sa insidente, kung may insidente man na nangyari na kailangan natin i-communicate at i-report. Then, pagkatapos sa action taken, kailangan din yung ating action plan na tinatawag. No? What are our recommendations? Di ba? Regarding the matter, para hindi na maulit. Kasi yun yung ano ng security, di ba? Para hindi na maulit ang isang sitwasyon, ang isang pangyayari, di ba, na inaayos natin, meron tayo dapat action plan, di ba? So, yun, no? Mahalaga yun na kailangan nating tandaan. At idagdag ko na rin pala, no, when it comes to communication and reporting, take note, 'di ba? Tandaan nyo ito, importante ito, 'di ba? Yung 'di ba? Maliban doon sa accurate, sabihin natin accurate, kung hindi naman timely, delikado tayo doon. 'Di ba? Aanhin pa natin ang damo kung patay na ang kabayo, 'di ba? Dapat sa communication and reporting, napakahalaga ang timeline. 'Di ba? Depende yan sa policy, 'di ba? May policy kasi ang company kung kailan, 'di ba, natin dapat i-communicate at i-report. Importante 'yon, no? Napakahalaga ang timeline. No, kaya dapat 'yan immediate, 'di ba? Ay, kahit may proseso na before 24 hours, kung kaya mo naman, gawin mo na, 'di ba? Now, kung hindi mo ganun kadaling gawin ang iyong report, 'di ba? There are so many ways naman, 'di ba? Kaya nga may mga stages of report. 'Di ba? Pwede kang magpadala ng spot report o initial report, 'di ba? Final report to follow, 'di ba? 'Yun naman 'di ba? Kaya nga may mga communication channel natin na ginagawa, 'di ba? Uso ngayon yung Viber, 'di ba? Pero huwag yung puro Viber, mali 'yun, 'di ba? Kasi yung iba pag na-Viber na nila doon sa GC ng Viber, tapos na, hindi dapat ganoon, 'di ba? Kailangan importante pa rin na ma-document natin ang ating report kasi ano yan reference yan, no? 'Di ba? Kaya kailangan mahalaga din ang documentation. Huwag kayong tamarin. Ang purpose kung bakit binabato nyo sa Viber is to immediate na makarating. Wala namang pinagkaiba doon sa iradyo mo Pag nandyan na yung sitwasyon, iradyo mo na. 'Di ba? Masyadong malakas. Yan. Masyadong sorry, masyadong malakas na interrupt tayo. So, gaya ng sinabi ko, ang purpose kung bakit gumagamit tayo ng, 'di ba, ibang channel, ibang methods of reporting, 'di ba, para mas madaling dumating, no? Pero wag nating kalimutan yung report, pinaka-importante 'yon. So, anyway, 'yon lang naman, no, ang susunod na essential skills na dapat natin taglayin bilang security practitioner is yung tungkol sa galing natin sa information gathering at verification. So, meron na tayong dalawang natalakay. Yung number 1 is yung situational awareness and incident reporting, at saka yung number 2 is yung effective communication and reporting. At ang susunod na tatalakayin ko sa inyo is yung skill tungkol sa information gathering at verification. No? So, hanggang sa muli.